Yo, yo, yo! Nandito na naman tayo sa isang episode kung saan tutulungan natin ang isang business owner sa kanyang problema through automation. This is Master Ash, ang inyong pambansang automation master na handang paikutin ang mundo mo through automation. And today, what we're going to talk about is problema ng isa nating subscriber na sabi niya dito, is there a messenger, SMS message ba or broadcast sa Funnelfy? And yun, sabi ko naman dito na wala pa tayong SMS but we're looking for something na affordable. And meron siyang sunod na message is, how about broadcast that we can substitute ManyChat? So, kilala naman natin si ManyChat na nakakapag-broadcast ng Facebook Messenger. So, for today's video, yun yung gagawin natin ngayon. Is gagawa tayo ng automation kung saan makakapag-broadcast ng Facebook message. And without further ado, let's do it. But before we continue, if hindi ka pa nakasubscribe or follow, click mo na yan kapatid. And if you are a business owner tapos medyo kaparehas ang problema mo sa topic ng video na to, and you don't have the luxury of time to do it, or you don't have the luxury of time to study it and make a lot of testing, just simply click the link on the description below and makikita mo yung option to work with me. Okay, let's continue. Before we do this automation, meron lang mga pros and cons using this broadcast messenger. Yung unahin natin yung pros. So, madali ka lang makakapag-message sa lahat ng customer mo, lalo na nag-message na sila sa Facebook mo. And yung cons naman, this is napaka-risky para sa page mo. Imagine, kung meron kang 500 customers sa Facebook Messenger and then binodcast mo sila ng message in just 10 seconds at ma-detect ni Facebook na nag-spam ka sa 500 people sa Messenger, mataas yung chance na ma-suspend yung page mo, ma-restrict yung Messenger mo, or anything na hindi ko alam kung anong mangyayari sa page mo. 'Di ba? Kasi right now yung Facebook is alerto niya ngayon sa mga spamming message. Kaya yun yung cons. If gusto mo talaga siyang gawin, make sure na may interval yung mga sisendan mo ng message. Kunyari, 50% muna for this hour and then 50 for next hour. And then the next hour, 50 ulit. The next hour, 50 ulit. Ganun siya. Medyo matagal pero napaka risky nung mag-spam ka sa 500 katao ng Facebook message. Kasi yun nga, di ba? Alam mo na yung gaano kahigpit yung Facebook sa mga message ngayon. And yan, without further ado, let's do this automation. Before tayo makapaggawa ng broadcast messenger automation, meron tayong mga dapat gawin, mga pre-work before tayo makapag-broadcast ng messenger automation. So una, ito yung unang step. Kailangan mo munang mag-create ng custom field. And sa custom field na yon, nabahala ka na kung saan mong gusto ilagay. Ako, mag-create ako ng sarili kong folder for messenger. And then, dito ako maglalagay ng custom field. Itong custom field na to, drop down lang siya. And papangalanan ko siyang status. Tapos lagay ko dito for messenger messenger customers. Yan. Pwede ka pa magdagdag dito sooner or later kasi status niya siya. Oops. I think meron na tayong status na nakagawa na dati sa automation. Hanapin na lang natin siya. Status. Ito, status. So, dadagdagan mo na lang to. Edit. Ayan, nakita nyo, insurance customer, real estate customer, tapos dito, messenger customer. Messenger customers. Customer lang, yan.
So since nakagawa na tayong status, di na natin kailangan pang gumawa ng ano. Okay. Yun yung unang pre-work. Pangalawa, pupunta ka ng contacts. Gagawa ka ng list. Katulad nito, smart real estate list, insurance list. Ngayon, messenger list. Hanapin mo lang yung status. And then, messenger customers. Yan. Tapos, isave mo siya as smart list. Messenger customers. Yan. So, since wala pa namang tao dyan, wala ka pa talagang makikita dyan. Okay. Yan yung pangalawang pre-work. Pangatlo, set up mo muna yung mga tao na maglaland dito sa list na to. So, ito yung unang automation bago yung pangalawang automation na broadcast. Okay. So, yung unang automation, gagawa muna tayo dito sa folder natin na for messenger. Yan. So, create tayo. Yan. By the way, meron akong announcement for this. Ito yung bagong workflow automation na lalabas pa lang sooner. So ganito na yung itsura niya unlike sa sa old na automation. So pakita ko muna yung yung bagong update na automation. Meron na tayo ditong ito yung first X buyer na ginawa natin dati. Makita nyo iba na yung automation niya. Yan, so ganyan na siya. And ganito na yung itsura pagka merong bracket. So mas siya, mas maganda siyang tingnan, mas malinis. And hindi ko pa na-figure out paano so madali lang yung ganyan lang siya, no? Tapos control, hindi na mo lang yung control and then mas-zoom out na siya, di ba? Ganun lang kadali. Not sure if paano pa siya ilipat pero pwede ka lang mag-drag ng mas madami, di ba? Pero yan, yan yung bagong automation. Nalalabas pa lang sooner or later. Siguro mga 2 months. After 2 months, lalabas na siya. Pero yun, mas magaling, mas madali siyang tingnan. Mas okay. Kasi mas nga siya. Yun. So, pwede mo pang palakihan. 96%, 100%. Oh, di ba? Mas malinis. Okay, so punta na tayo dun sa talagang natin. Automation na gagawin. For Messenger. Okay, so papangalanan muna natin tong uh, adding to the list. Adding to messenger list. Yan. Ang purpose lang nito, pag may nag-chat sa page. Okay, pag may nag-chat sa page, idadagdag natin siya doon sa messenger list. Okay, so ibig sabihin, hindi natin kailangan i-open tong allow re-entry kasi one time lang dapat. Okay, so itong trigger, hanapin mo lang yung customer replied. Yan, customer replied. Tapos add filter. Sa filter, hanapin mo lang yung reply channel and then Facebook Messenger. Okay, so customer face chat on web. Yan. Tapos ito, i-click mo lang tong add na na plus sign and then lagay mo update contact field. Kasi i-update natin yung status. So select field and then search mo lang yung status. Yan. And then lagay mo siya sa Messenger customer. So ito, palitan natin yung pangalan. Add customer to messenger list. Yan. Add customer to messenger list. Okay, so after nyan, I think that's all. Pag may nag-chat sa Facebook, a-add siya sa messenger list. Pag first time niyang nag-add, pag first time niyang nag-chat sa Facebook, sa Facebook page nyo, mailalagay na siya doon sa messenger list agad. So yan yung unang pre-work automation bago ka makapag-broadcast. Okay?
So, tapos na yan. Make sure na i-publish nyo para hindi kayo paulit-ulit. And save. Okay. Ito yung pangalawa. So, yung pangalawa naman is ito na yung pag-broadcast ng Messenger. Okay. So, paano mag-broadcast ng Messenger? So, create ka ulit. Ito na yung pangalawa. Ito na yung pag-broadcast ng message through Messenger. So, ito na. So, papangalanan mo muna siya. Oops, teka. Lumabo na natin, refresh natin. Yan. So, papangalanan muna natin siya ng Messenger Broadcast. Broadcast. Yan. Okay. Ngayon, allow re-entry nyo. Make sure na naka-allow re-entry. Kasi every time mag-broadcast kayo, kailangan nila pumasok dito. Okay. So, yung trigger, hindi natin siya kailangan dagdagan. Hindi natin siya kailangan lagyan. Kung gagawin nyo lang dito, Messenger. Yan. And every time may message kayo, kailangan nyo munang palitan yung nakalagay dito. Okay, dito kayo maglalagay ng message. Goods. Okay, so pag nailagay niya, kunyari, hi, hello, sabihin natin, ano na sila warm customer na sila, tsaka hot customer na sila. So, sabihin nyo lang dito na, hi, contact field, meron kami, sample lang naman to. Hi, first name, check out yung promo namin for this October. Meron kaming big discount sa website. Yan. So, wag kayong magsisend ng link dito sa Messenger kasi alam niyo naman sa Facebook, 'di ba? Pagka may link yung ano tapos nag-spam kayo sa maramihang tao, nag-send kayo sa maramihang tao tapos may link, i-disable yung ano niyo, Messenger niyo. So, yun. Check mo lang yun ano, kasi kilala ka naman na nila yung page niyo if ganyan. So, yun. Ito pwede kang maglagay dito ng URL if ever. Pero wag dito sa ano sa chat. Dito mo ilalagay. Okay, so yun. Yan yung Messenger update, Messenger update yan. So after nyan, publish nyo na and goods na yan. Tapos paano kayo makakapag-send ng message? Kailangan nakapublish siya, guys, yan. So paano kayo makakapag-broadcast ngayon? So ganito lang siya kadali. Punta kayo sa contacts and then punta kayo dito sa Messenger Customer. Yan. So, kung meron ng mga list na nandito kasi meron ng mga nag-message sa inyo, take note, yung mga nag-message lang sa inyo ang makaka-receive ng broadcast nyo. Okay? So, kunyari, ito siya, yung ganyan kadami na. So, i-check nyo lang siya and then add to campaign. So, make sure na updated na yung message nyo doon sa automation kanina. So, ipoproceed nyo lang siya tapos piliin nyo yung Messenger. Ay, hindi pa pala siya nakapublish. Sorry, kaya hindi natin makikita. Automation, tapos publish natin siya. Broadcast. Yan. So, balik tayo sa contacts. Example, ganito nakadami yung list nung Messenger mo. Messenger customer mo. Click mo lang tong campaign and then proceed. Tapos hanapin mo yung Messenger. To Messenger broadcast. Yan. Tapos lagyan mo lang ng description. Broadcast a message. Yan. Pag clinic mo yan, madalagay na sila doon tapos masendan na sila ng message. Pero take note, pag sobrang dami na ng customer nyo sa Facebook Messenger, it's not advisable na i-send nyo ng isang ano lang, isang bagsakan yung mga message.
Kasi alam mo naman, 'di ba, sa Facebook medyo ano na, restricted na masyado, hindi puwedeng mag-spam ka sa madaming tao ng isang bagsakang message lang kasi ire-restrict ni Facebook yung Messenger mo. And I don't know anong mangyayari sa Facebook page mo 'pag nag-send ka, example ng message sa 200 people pa lang, in just 10 seconds. Isipin mo 'yun, in just 10 seconds magse-send ka sa 200 people. Hindi ko alam kung i-di-disable niya yung Facebook mo or yung Messenger lang. So, think about that, think about that. Kasi yun nga, hindi advisable na mag-broadcast sa Messenger, okey? Advisable mag-broadcast sa email kasi safe yun. Eh, yung Messenger kasi may tendency na i-restrict ni Facebook yung page mo. So yun, think about that and yun lang. This is all about broadcasting Messenger and if gusto mo 'tong gawin, make sure na ililimit mo yung sending sa tao, siguro per hour. Eto na yon. So, how to broadcast Facebook Messenger through workflow automation. Ngayon, nakita mo kung paano ko ginawa yung pagbo-broadcast at paggawa ng automation, how you can broadcast through Facebook Messenger. Maaari mo rin ba 'tong magawa sa business mo? Again, this is Master Ash, ang inyong pambansang automation master na handang paikutin ang mundo mo through automation.